gawin mo ito para mawala ang selos mo. Yes. Ito mga utol, siloso or silosa ka ba? Ito mapababae mapalalaki. Kasi isa rin ito sa pinaka-common problem pagdating sa relationship, yung pagsiselos. Na kung the more ka na magsiselos ay the more rin talagang masasakal yung partner mo. And then, yung magiging resulta is magiging toxic yung relationship ninyo. Na mas lalo kayong hindi magkakaunawaan. Na mas lalong maiirita yung partner mo. Na mas lalong masasakal din talaga yung partner mo. Kahit ikaw ba naman, kung palaging nagsiselos sa'yo yung partner mo, na palagi kang binabantayan, syempre, di ba? Yung pagtingin mo ngayon sa partner mo is bababa. And then mas lalo kang maiirita sa kanya. Mas lalo kang magagalit. Kasi masasakal ka eh. Hindi ka makakilos ng maayos. Yung tipong lahat na lang ng gagawin mo is kailangan mo pang ipagpapaalam sa kanya. Na kailangan is nandyan siya palagi sa tabi mo. Na parang wala kang freedom. Yes, so ganun po yun. Na kung ikaw din mismo ay siloso at saka silosa, na pagdating sa partner mo is sinasakal mo, ay talagang mas lalo lang masisira yung relationship ninyo. So ito ngayon mga utol, based na rin sa paniniwala ko pagdating sa relationship, kung paano ko makokontrol yung selos ko. Kasi kung minsan, that's why nagsiselos tayo dahil din sa mga maling paniniwala. Dahil sa maling mindset. Dahil sa mali yung umiikot sa ating mentalidad. That's why mas lalo pa tayo nagsiselos ng nagsiselos. Na may psychological effect na kung hindi pala natin makikita yung halaga natin sa sarili natin, is talagang magsiselos ka, which is insecurities. That's why ang ginawa ko dati utol ay in-establish ko muna yung estado ng buhay ko. Kasi sa kaligitnaan dati ng mga relationships ko, yung mga past relationships ko, ay nakikita ko talaga na kung paano ako nagsiselos or kung ano yung dahilan kung bakit ako nagsiselos. So isa po yun sa naisip ko na kung wala ka palang na-establish, is wala kang panghuhugutan ng confidence mo. That's why mas lalo kang magsiselos. That's why nagsiselos ka, nai-insecure ka sa ibang lalaki, lalong-lalo na sa partner mo na baka may kinakausap siya, and then yung maiisip mo is baka madali siya ng lalaki na yon kasi baka mas lamang yun sa'yo, na mas better pa yun sa'yo. Yes, kung wala kang na-establish or kung hindi mo kinilala yung estado ng buhay mo. Na kung hindi mo nakikita utol, ito kung himay-himayin din natin, karamihan dito is may mga kaya na eh. Maganda, okay, sa babae maganda, sexy, may kaya, may sariling bahay, nagtatrabaho, may pang-araw-araw na source of income. Pero still, nag-e-insecure or nagsiselos pa rin sa mga partner nila. Pinagsiselosan pa rin yung partner. Natatakot na mawala yung lalaki na ito. Baka maagaw ng ibang babae. So same thing na rin ito pagdating sa aming mga lalaki. Na marami ng properties. Yes, may ari-arian. May mga kotse, bahay, negosyo. Pero still yung lalaki is nandiyan pa rin nagsiselo sa partner nila na babae. Dahil hindi nila inaalam or hindi nila kinikilala yung estado ng buhay nila. Na hindi nila alam dahil sa maling paniniwala is sa estado ng buhay pala nila ay hindi na pala kailangan magselos. Psychological effect utol pagdating din sa partner mo, the more ka na nagsiselos is the more talagang bababa yung pagtingin nila. Na kahit sabihin pa natin na may ari-arian ka, na mas lalo ka lang mamanipulahin, na mas lalo ka lang uutuin. Na yung katotohanan utol is mas lamang ka pa pala sa lahat. Yes. So ito like I said kanina, na yung ginawa ko is in-establish ko muna kasi isa pala yun sa kailangan na foundation na para mawalan yung selos or para mawala yung selos mo, na para hindi ka na ma-insecure sa kahit kani-kanino. So ang ginagawa ko sa ngayon is never talaga ako nagsiselos kasi alam ko yung halaga ko sa sarili ko. Ito pagdating din sa partner, like for example,
yes, partner ko na babae, hinahayaan ko na kahit may kausap siya na ibang lalaki, hinahayaan ko kasi yung mga babae, mapababae, mapalalaki is may kanya-kanya din po yung iniidolo. Yes, may kanya-kanya din yung crush. Hindi naman natin talaga makokontrol yan eh. So ngayon, hahayaan na lang natin na yung tiwala natin is nasa sa kanila naman. So pagdating sa akin utol is hinahayaan ko na kung makipag-chat man siya sa ibang lalaki, bahala siya. Buhay niya yan. Hana kung ididiretso niya na makikipag-chat, na makikipagkita, or let's say naman na mas pinili niya pa yung lalaki na yon, hahayaan ko kasi mas dyan ko mapapaniwalaan na yung pagmamahal pala ng babaeng ito sa akin is hindi ganon katibay. So mas mainam na po yun na makaalis siya sa buhay ko kasi hindi naman niya ako mahal ng sobra-sobra eh. Hindi naman ganon kabuo yung pagmamahal niya eh. Kaya nga tayo pumapasok sa relationship dahil sa love. So ngayon kung alam mo sa partner mo na hindi naman ganun kabuo yung pagmamahal niya, bakit ka pa magstay? Bakit mo pa siya pipigilan? The more kasi na pinipigilan mo utol is the more pa yung magtatago. So if I were you, wag kang magselos, hayaan mo lang. Mas mainam talaga na hahayaan mo na siya itong mag-decide sa kung ano yung kagustuhan niya, sa kung sino yung pipiliin niya. Hindi yung pipilitin mo pa, hindi yung i-remind mo pa sa kanya na ganito ka, na ganito yung halaga mo, na ganito kayo dati. No need na. Malaki na po yan utol, matanda na yan. May sariling pag-iisip na yan na alam niya yung tama at saka mali. Na kung siya man mismo ay nagkamali, then hayaan mo na siya mismo ay magsisi sa sarili niya. Buhay niya yan. So that's why hayaan natin na mag-decide siya ng sarili niya kung sino man yung pipiliin niya. Kung magstay siya sa'yo, then fine, diyan natin makikita na buo yung pagmamahal niya sa'yo, na mas lamang ka pa rin sa lalaking yon. Pero kung mas pinili niya yung lalaking yon, then hindi pa rin natin masasabi na mas lamang yon. Kasi hindi niya pa naman lubos na kilala yung lalaki or yung tao na yon. So same thing as kagaya sa inyo ng mga kababaihan. So that's why wag na wag po kayong matakot. Kasi hindi rin lahat ng mga babae na ipinagpapalit sa inyo is mas lamang sa inyo. Kung minsan kasi is nabubulagan lang kayo eh. Na reverse psychology is hindi mo alam dahil binababa ka ng partner mo, dahil binibigyan ka niya ng validation na hindi ka kahabol-habol, pero yung katotohanan pala is mas kahabol-habol ka, na mas mataas pa pala yung value mo sa ibang babae or sa bago niya, or maybe mas mataas din pala yung value mo compare sa partner mo na walang kwenta. Yes utol. So that's why yung pagsiselos po is sign of immaturity. Yes, kagaya sa mga kabataan, nag-iinggitan. So okay na ba sa'yo na ganun ka rin hanggang sa ngayon na kahit matanda ka na, naiinggit ka pa rin? That's why utol, kailangan mo munang hanapin or mag-establish ka na may angat mo yung buhay mo para may panghugutan ka ng iyong confidence. And then, kapag alam mo na talaga mismo yung estado ng buhay mo, yes, wag ka na magpatinag sa selos. Dahil kung ipapakita mo talaga na matibay ka, na buo ka, na confident ka, ay talagang yun at yun din yung makikitang validation ng partner mo na mataas yung value mo. Okay? So yun po mga utol, sana nakatulong yung video na ito, and then sa mga gusto akong makausap one-on-one, PMS na lang sa aking FB page ng Payong Kaibigan ni Kiko. Okay? Kita-kits tayo doon. So yun po, maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush! Hayaan mo na lang siguro, masabuti ng matuto, dahil isang bangungot sa akin ang naranasan ko sa piling mo.